Yun, and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na naman reaction video. Medyo matagal tayong nawala. At tayo'y naging busy pa rin uli. Siyempre, nagkasakit tayo na ilang araw. So, ngayon, okay na tayo. Mukhang magkakaroon tayo ng collab kay The Chai Chester. Kausap natin kanina. Via video call. Ayun. So, anytime pwede kami magkita. Pwede kami mag-collab at marami kami napag-usapan kanina. 'Di ba binigyan ko siya ng daily dose. Sinabi ko rin sa kanya 'yon in case na hindi niya napapanood. And sabi niya okay lang 'yon kasi, healthy naman daw yung mga ganyan. At least kung mapanood man niya, makikita din niya kung ano yung mali na nagawa niya, 'di ba? Para may room for improvement, okay. So, maganda yung mga gano'ng attitude. So, saludo tayo kay The Jai Chester and, hoping na soon agad, 'di ba? Pagka siguro medyo okay na yung panahon tsaka okay na rin ako, makakalabas na tayo at, makakapag-collab tayo para dun sa sinasabi mong stunt. So, makakasama po natin si although siya yung gagawa, siya yung mag-i-stunt. Nandun tayo para mag-collab lang, okey, maki-collab. So, magandang opportunity din yung binigay sa'tin ni Chai Chester. Ngayon, isa sa napag-usapan namin ni Chai Chester is, networking, ayan. So, ngayon ang magiging topic muna natin, on the spot, napag-usapan namin, eto na, si Joseph Lim. Okey, si Joseph Lim, anong issue natin kay Joseph Lim? Maging manhid sa opinyon ng iba. Actually, yun yung ginawa ni Chai Chester pagka nga sa'min namba-bash daw sa kanya, maging manhid. Pero kung halimbawa, talagang napanood niya, para, yung criticism sa kanya is, constructive, siyempre pakikinggan naman niya, okey? So eto hindi ko alam kung ano yun, nakalimutan ko na kasi matagal na naka-save 'tong video na 'to, kay Joseph Lim. Okey, maging manhid sa opinyon ng iba. So, sa utak ko lumabas na yung ano nito, lumabas na yung anong tawag dito, lumabas na yung reaction video sa utak ko nung napanood ko 'to. Kaya lang siyempre hindi ko pa siya nai-record nun. So, ngayon natin gagawa ng reaction video. Ewan ko kung same pa rin ng pagkakaintindi ko, Okey, so play natin. Hindi ka pwedeng yumaman kung hindi ka nagkakaroon tinatawag na leverage. Anong leverage? Kumikita ka sa effort ng ibang tao. That is leverage. Okay, that is leverage. Kumikita ka sa, pamamagitan ng ibang tao. Ano magandang example ng leverage? Parang sila Henry C, 'di ba? Sila Henry C, kumikita ang SM, hindi naman si Henry C nagtatrabaho. So, ang tawag do'n nale-leverage siya, pagpaparami ng sarili sa ibang tao. So, 'yun ang meaning ng leverage, okay. So, malinaw tayo do'n? O, tuloy. May mga ibang tao na, pangit nga yan, kumikita ka sa effort ng ibang tao. Classmate naman, lahat naman ng mayaman, kumikita sila sa effort ng ibang tao. Yes, agree ako do'n kasi nga law of leverage ang tawag do'n, law of leverage, 'di ba? Pagpaparami ng sarili sa ibang tao. Bibigyan ko pa kayo ng isang magandang example. Halimbawa, ikaw ay magtataho, 'di ba? Kung ikaw lang na ikaw, ang kita mo sa isang araw sabihin na natin 500, ikaw lang na ikaw yung nagtatrabaho bilang isang magtataho. So, ang take home mo is, 500 lang, okey? Ngayon kung halimbawa, meron kang 5 pa o 10 pa na magtataho, 'di ba? Pagpalagay na lang natin na 300 yung 200 o 300 yung boundary sa'yo or 300 pagpalagay na natin, 'di ba? Sa 10 magtataho, 'di meron kang 3,000, 'di ba? Magkasakit man yung isa, meron ka pa ring 2,700. Magkasakit man yung isa, meron ka pa ring 2,400. So, yun yung sinasabing leverage.
na nagagamit mo yung ibang tao sa pagkita. And wala akong nakikita na masama doon at wala akong nakikita na illegal doon, okay? So, tuloy natin 'to. Kasi eto para malinaw, yun talaga yung mindset na ginagamit kadalasan din sa networking. Which is yung law of leverage naman, hindi lang naman sa networking nagagamit, kung hindi sa lahat ng negosyo, 'di ba? Hindi puwedeng ikaw na yung cook, ikaw pa yung cashier, ikaw pa yung waiter, ikaw pa yung ganyan. So, ibig sabihin may tao kang dine-delegate para gumaan yung trabaho mo. Okay, tuloy. Kaya in short, bakit mo sasabihin pangit ang isang bagay na ginagawa ng lahat ng mayayaman? Kaya nga dapat ang pinag-iisipan mo, rather than isipin mo na pangit yun, ba't hindi ka mag-isip ng ibang way kung paano ka rin magiging ganon? Hanggang na-inlove na ako sa networking. Yun ang Ayun. So, siya sa networking, ako sa outsourcing. Okay? Kasi nagtayo ako ng company, ayoko sabihin. Basta outsourcing ginagawa ko, 'di ba? And legit naman 'yun. Okay, walang masama outsource. Okay? So, company name ko, ibang taong gagawa. So, walang problema doon kasi ipapasa mo. Basta ang 'pag nagkapalpak 'yun, ikaw yung sasagot doon kasi ikaw yung nakaharap sa client, okay? So, ang tawag naman doon is outsourcing. Sila sa networking sila nag-focus. Although dati nasa networking side ako. Tuloy. reason bakit ko ginawa ang networking kasi that time gusto ko naman talaga magkaroon ng maraming jeep. Kaya nga, high school pa lang ako, nag-iipon ako ng pera. Ang jeep namin that time, 500 pesos halos ang kapital. Medyo ang hirap mag-ipon ng 500,000, hindi siya ganun kadali. Kaya hanggang nakita ko yung networking, nung nakita ko yung networking, maliit lang kapital dito. Tapos sabi ko, sipag lang naman pala yung gagawin. Sabi ko, sipag at sipag lang, ang dami ko naman nun eh. Di, ito na, gagawin ko. Kaya ngayon, hanggang ngayon, tinatrabaho ko yung networking kasi yun ang naging avenue ko, yun ang naging way ko na nakita ko na pwede akong umasenso at pwede akong yumaman talaga ng sobra-sobra. Kaya, bottom line classmate, dapat results-oriented ka, hindi dahil sa, oo nga, course mo nga yan, kung hindi ka naman yumayaman. Oo nga, parang maganda nga ang tawag sa'yo, naka-uniforme ka nga, pero hindi ka pa rin naman yumayaman. Bottom line, be practical. Kung napapalapit ka sa goals mo, di tuloy mo. Kung hindi ka napapalapit, then maghanap ka ng ibang opportunity na pwede kang mas lalong lumapit ka sa goals mo. At sa number 3, meron silang tinatawag na firm na foundation. Okay, katulad sa akin, ang naging foundation ko nung bata ako, literal na masipag talaga ako, classmate. Hindi talaga ako mahilig ng wala akong ginagawa. Gusto ko lagi ako may ginagawa. Okay, so yun yung pagkakaiba ng mga ibang networker na hindi kumita sa kumita. Kasi siya mismo galing sa bibig niya, bata pa lang siya is masipag na siya. Okay? So yun yung ano dun, yun yung mga dapat matutunan kung pinasok niyo yung venture ng pagne-networking. Lahat naman ng bagay kailangan mo sipagan, 'di ba? Kung tatamad-tamad ka rin, 'di mauunahan ka ng ibang company, 'di ba? Gano'n din 'yun. And bottom line, gusto ko, productive yung ginagawa ko. Di ba kaya nga ako namasada ng jeep kasi kaysa mag-sound trip ako sa bahay na hindi ako kumikita ng pera, bakit hindi nila ako mag-sound trip sa jeep na nakaka-sound trip na ako, kumikita pa ako. In short, even nung high school ako, college ako, sanay na sanay ako ng Okay. So yun yung ano niya, yun yung unang video niya na akala ko nung una negative sa akin, eh, okey naman pala. So puntahan natin yung pangalawa. Eto na. So, yung mga success nila, results nila, huwag niyo pong i-bash. ayan, Mas maganda ma-motivate ka na lang, ma-inspire kita kayong mga tao. ayan, eto totoo. Eto actually, yung pinakita una natin is yung inspiration, 'di ba? Pagdating sa leverage, which is tama, which is totoo na puwede niyong gawin, okey? Na puwede niyong pagkakitaan, okey? So, nagbigay din ako ng tip. Ngayon eto na, parang eto bagong video lang, pero parang may pinagtatanggol siya dito na hindi niya lang pinapangalanan, okey? 'Pag may nakikita kayong mga tao na nagfe-flex sa internet, na nagfe-flex sa halip mainggit, matutong ma-inspire. So, eto na yung ide-debunk ko, okey?
hindi ko masabi ko ide-debunk ko or ito yung opinion ko regarding dito. Mas maganda na lang siguro dito or yung ito reaction ko dito sa gagawin nating reaction video natin. Okay? Okay, para disclaimer tayo, 'di ba? Okay, so papakinggan natin si Joseph Lim. So yung iba yung sinabi niya kanina at saka sa sinabi niya ngayon. Pag may nakikita kayong mga tao Mm. na nag-flex internet, nag-flex online ng mga success nila, Mm. results nila, Mm. huwag niyo pong i-bash. Okay. Pag may nakikita kayong mga tao nagfe-flex ng results nila na mga kung ano-ano man, wag nyo daw i-bash. Mas maganda daw na ma-motivate ka na lang, ma-inspire, 'di ba? Mas maganda ma-motivate ka na lang, ma-inspire ka na lang. Di ba parang pag may nakikita kang tao umaangat at gusto mong hilahin pababa, ang tanong mo yung bago ba sa buhay mo? Wala. Kasi nasa baba ka pa rin. Okay. So ito yung sagot natin diyan. Merong mga bagay or merong mga tao na gumagawa ng fake or kasinungalingan sa internet na fine-flex nila na yun ang binabatikos. At sinong bumabatikos? Hindi naman binabatikos dahil naiinggit or hinahatak pababa. Kung hindi, nakita nila pwedeng maraming taong mapahamak dun sa tao na gumagawa nun. 'Di ba? Gets? Upline? Gets ba upline? 'Di ba? So hindi lahat ng tao na nagfe-flex dapat maging inspirasyon natin. Depende yan sa tao na nagfe-flex pero kung ang fine-flex niya kahit ano pa yung ipakita niyang ebidensya puro ano din naman peke, 'di ba? Yung mga ID peke. Ano pa yung mga peke? Ang daming peke, yung mga permit peke. 'Di ba? Pero flex ng flex, anong yabang sa social media. So pagka yung mga ganun tao, ang dapat ginagawa dun, talagang hatakin na at tanggalin sa social media. 'Di ba? At hindi yun kinaiinggitan kasi ang ginagawa ng mga nagki-criticize sa kanila is maging aware yung mga tao na wag mabiktima ng mga taong ganun. Naiintindihan? Apply? Play. Kung may nakita kang tao umaangat, kabulin mo pataas. Kayain mo kung ano. Ba't natin gagayahin kung mali? 'Di ba? Case to case basis to pwedeng iba yung sinasabi niya, pwedeng iba yung kinikwento ko. Pero karamihan naman ng tao alam na kung sino yung mainit na tao ngayon na na flex ng kasinungalingan at yung Dubai nga country, 'di ba? So hindi ko alam kung sino sinasabi ni ni Upline dito. Pero ang masasabi ko pa rin lang pag nakikita mo namang mali at pwede mo i-criticize para wag mapahamak, i-criticize mo, 'di ba? So pwede natin suwayin si Upline dito. Ginagawa niya, magsipag ka rin, mangarap ka rin ng malaki. Sa taong at gumagawa ng tama ng sistema, yun, doon kayo ma-inspire, 'di ba? Pag nakita niyo nag-flex, mag-flex. Normal sa negosyo ng networking yung nagfe-flex, 'di ba? Normal 'yun. Pero ang tanong, gaano ka legit yung fine-flex, 'di ba? Okay, tuloy natin. Is may pagbabago, hindi mo man mahabol, at least umaangat-angat ka. Okay? Pag may nakikita So, yun yung konteksto doon. Kayo ba gusto nyong humabol sa taong umaangat pero kalokohan at kasinungalingan din naman yung pinagsasabi sa social media? 'Di ba hindi? Siyempre, kung may gusto kang habulin na nakaka-inspire, doon pa rin sa tama. 'Di ba? At para hindi mo pagsisihan pagdating sa dulo. Okay, so yun ang take ko dito. Simula nung yung pinakita ko sa inyong dalawang side ni ah, Joseph Lip. At least alam nyo na kung saan kayo lulugar. At kung sino ang mga taong pipiliin nyo na makaka-inspire sa inyo. Hindi po ako hindi po ako
influencer. Ako po ay isang critic. Isa po akong critic. Okay, isa po akong critic. 'Di ba? Critic na vlogger. Okay? So, yun lamang. Maraming salamat at gagawa pa tayo. Gagawa pa tayo, ha? Pero kay Chichester, okay na tayo dyan. Wala na tayong magko-collab kami. And stop recording.